Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Philippine Coast Guard may bagong station sa West Philippine Sea, malaking barko ng Pilipinas pinadala. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pinasinayaan ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang bagong surveillance station sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea noong Biyernes ika-1 ng Desyembre, upang subaybayan ang mga aktibidad ng China at kontrahin ang kanilang tumitinding agresyon sa karagatang puno ng tensyon. Ang Coast Guard Station Kalayaan Island Group ay magkakaroon ng advanced na maritime domain awareness technology tulad ng radar automatic identification, satellite communication, coastal camera, at vessel traffic management. Ang mga makabagong sistemang ito ay makabuluhang magpapahusay sa kakayahan ng PCG upang masubaybayan ang mga galaw ng mga puwersang pandagat ng China, gayon din ang mga pampublikong sasakyang pandagat at sasakyang panghimpapawid. Serve as a state-of-the-art facility for maritime domain awareness, incorporating advanced systems such as radar, automatic identification, satellite communication, coastal cameras, and vessel traffic management. These systems will greatly enhance the PCG's ability to monitor the movements of the Chinese maritime forces, other countries that might be coming here, and also as well as our own public vessels and aircraft. Additionally, it could also support international shipping. China's multifaceted approach includes information operations that are specifically designed to create divisions within our nation. It is critical for us to convey a powerful and united message that counters their falsehoods, their propaganda, and eventually unites our fellow Filipinos in this very important issue. We still won't stop here. We can still expect that the presence of the Coast Guard on this island will continue to improve as we move forward. Sabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, ibinahagi din ng PCG Chief na susuportahan ng bagong istasyon ang internasyonal na pagpapadala sa pamamagitan ng epektibong pagsubaybay sa mga distressed vessel, at pagbibigay ng gabay sa mga dumadaang merchant vessel sa paligid ng dagat nito. Ang bagong istasyon ay itinayong muli matapos itong wasakin ng Super Typhoon Odette noong December 2021, samantala, binigyang diin ni National Security Advisor Eduardo Año ang multifaceted approach ng China sa West Philippine Sea, na kinabibilangan ng formation operations na naglalayong lumikha ng mga dibisyon sa mga Pilipino para hindi magkaisa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkontra sa naturang estratehiya sa pamamagitan ng Whole of Nation approach, na kinabibilangan ng aktibong partisipasyon ng lahat ng sektor ng lipunan. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China nitong mga nakaraang buwan kasunod ng inilarawan ng mga opisyal ng depensa at seguridad bilang isang paglala ng pagsalakay ng China. Matatandaan, patuloy na nagsisikap ang China na harangin ang mga misyon ng muling pagsuplay ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, na sa isang pagkakataon, ay nagresulta sa banggaan ng mga barkong Pilipino at Chino. Parehong ang Pag-asa Island at Ayungin Shoal ay maritime features na kasama sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, ngunit habang ang Pag-asa Island ay inookupahan ng mga puwersa ng Pilipinas at pinaninirahan ng mga pamayanang Pilipino, ang Ayungin Shoal ay binabantayan ng mga sasakyang pandagat ng China, na nagpapahirap sa mga mangingisdang Pilipino na pumunta sa atoll upang maghanap buhay. Expect natin na magkakaroon ito ng impluwensya at magkaroon ng pagbabago sa mga unruly, bullying, aggressive behavior ng particularly ng China sa ating mga fishermen, sa ating mga sailors at Coast Guard na nagpapatrol dito sa West Philippine Sea. Hindi lang itong Kalayaan or Pag-asa Island ang ating ini-improve, pati na rin yung iba't ibang mga occupied features natin. Para hindi lang mabigyan ng magandang living condition. Actually, hindi na yung gray zone. It's pure bullying and it's pure illegal. So, hindi na yung tinatawag na gray zone. And it's not acceptable in the international order. Kita na yung kanyang subirip. Subirip pa yan. Yung mga yan, presence yung kailangan nila dyan. Pagkatapos, they will wait the instructions what to do.
ang Armed Forces of the Philippines ay nagpadala ng BRP Davao del Sur upang palakasin ang kakayahan ng Western Command Maritime Surveillance sa West Philippine Sea, sa isinagawang inauguration sa bagong surveillance station ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Island sa West Philippine Sea, ay namataan din ang isang malaking barko ng Philippine Navy. Ang BRP Davao del Sur ay ipinadala sa West Philippine Sea para sa iba't ibang misyon doon. Ito rin ang pinakamalaking barko ng Navy ngayon. Matatandaan ang BRP Davao del Sur ay lumahok din sa isinagawang Joint Maritime Patrol kasama ang Australian Navy, kung saan nagpakita nga ang mga ito ng puwersa sa West Philippine Sea. Samantala, sasamahan ng Philippine Coast Guard ang mga sibilyang barko na kalahok sa tinatawag na Christmas Convoy sa West Philippine Sea. Ibinunyag ng PCG Chief nitong Biyernes, sinabi ni Admiral Ronnie Hilgavon na kasalukuyang naghahanda ang PCG para sa kaganapan sa ika-10 ng Desyembre kung saan maglalayag ang 40 sibilyan na sasakyang pandagat sa West Philippine Sea. Ang convoy ay maglalakbay sa paligid ng Ayungin Shoal patungo sa iba pang piling maritime features sa West Philippine Sea at magtatapos sa Pagasa Island. Sa ngayon, inihahanda ng PCG ang mga tauhan ng seguridad at ipinoposisyon nila ang mga sasakyang pandagat upang itaguyod ang seguridad at kaligtasan sa dagat sa loob ng 3 araw na humanitarian initiative, sabi ni Gavon sa isang pahayag. Sa pagtapak ng ating mga kapwa Pilipino sa Isla ng Pag-asa, umaasa kaming ang karanasang ito ay mag-alab ng diwa ng pagiging makabayan, at magbigay ng inspirasyon sa kanila na tumayo kasama natin sa pangangalaga sa mga karapatan ng bansa sa loob ng ating eksklusibong economic zones. Dagdag pa niya, sinasakop ng Pilipinas ang 9 na iba pang tampok na pandagat na kolektibong kilala bilang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Noong una, hinangad ng mga organizer na sumakay sa BRP Sierra Madre, ngunit pinagbawalan sila ng mga autoridad na gawin ito dahil sa seguridad at banta ng China. Ang Christmas Convoy ay isasagawa bilang pagpapakita ng pagtutol sa paggigiit ng China ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa kanlurang bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gayunpaman, ang isang desisyon ng International Tribunal noong 2016, ay epektibong ibinasura ang malawakang pag-aangkin ng China habang nagdesisyon ito na pabor sa Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.